distinguished colleagues, gusto ko po ihain sa inyo ngayong araw na ito ang spaghetti. Hindi po ito yung spaghetti na ikinakain natin sa handaan o yung kantang spaghetti. Sa halip, ito pong spaghetti na ito ay matuturing kong panganib at perwisyo sa ating mga kababayan. I present to you spaghetti wires and cables. My staff went around the metro to take photos of these entangled and voluminous wires and cables. And it was very easy to find them. Alam ko, pamilyar po tayong lahat sa mga ito. Ang sakit po sa mga mata. My attention was recently called regarding these spaghetti wires when several complainants came to my program last Friday because they got into an accident due to some hanging wires along EDSA. Panoorin po natin. Mr. President, Dito nakakable ng kawad po. Oh, kaya may ano ka sa Opo, liig, sir. bandage. Kaya po yung time na yun, sir, binitawan ko na po yung motor ko, hindi ko na po alam kung anong nangyari sa amin. Sa gitna po ng kalsada, sir. Buti lang po yung mga ibang motorcycle rider na tumulong po sa amin. Kasi kung may kasunod pong nangyari sa amin pagkatumba, baka nasagasaan na po kami noon. Pati si ma'am. Opo. Ang ulo ko Sa sir ma'am, ang kayo po. tumama. Tapos yung ipin ko. We already contacted Philippine Global Communications Incorporated through their customer service representative po. We inform po na mayroon pong ganong insidente nangyari and also we emailed the police report po. Ano pong sagot nila, Corporal? Ang sabi po nung nakausap natin na si Mika po ay na-forward na daw po nila yung police report doon po sa kanilang legal. Kausapin ko yung chairman ng MMDA. Of course, responsable ng may-ari ng kable. Pero dapat bilang sila yung namamahala niya sa mga kalye, sa EDSA, yung MMDA dapat nakita nila na may mga nakabalanda ng kable, tinawagan nila yung Philippine Global para ipaayos. Sir, maidagdag ko lamang po. Nung gabi po na yun, 4 na sunod-sunod po yung nadisgrasya. 4 po. Maliban pa po sa kanila, may mga nauna po. Siya po yung isa sa mga biktima. Bali, 12 midnight po. Alas 1:30 po ng umaga. At meron pa rin pong nabasagan po ng windshield. Mr. President, 4 incidents involving just that particular area in EDSA, and yet, kinailangan pa po nila pumunta sa aking programa para magsumbong. Ito pong mga taga-Philippine Global Communications Incorporated na nagmamay-ari ng mga kabling yan nung nilapitan po ng mga naaberya nila. Ano ang mga sinabi? Magsumiti raw ng pictures at video para ma-refer sa kanilang legal at pag-aaralan. Pagkatapos po noon, aming tinawagan ng MMDA. Ang sagot lang sa amin ng magaling na MMDA, hindi daw nila jurisdiction yung nangyari. Kawawang mga nilalang. Mga walang malay na naghanap buhay lang at namamalengke sana ay muntik pang mabawian ng buhay. At ito mga may kasalanang walang urgency at malasakit sa mga tao. Ibabato pa sa legal. At ang MMDA na sana ay ang sangay ng gobyerno na maaaring nakagawa ng paraan upang mapigilan ang mga aksidente sa pamamagitan ng pagtawag ng atensyon nitong Philippine Global Communications ay umiiwas sa kanilang responsibilidad. Dahil sa pangyayaring ito, aking pong pinatingnan ang estado ng mga kable sa ating mga kapaligiran. Mr. President, just last August 2023, dahil sa mga nag-ipon-ipon na kable sa mga poste ng kuryente sa Binondo, sa tabi mismo ng Binondo Church, 4 na posteng bumagsak dahil sa bigat. Nabagsakan po ang ilang mga sasakyan. Naputol ang kuryente at ibang telco services. Kasamang internet doon sa area na yon. Pagkatapos po, sinara ang kalye upang maayos ang mga bumagsak na poste kaya nagdulot ng traffic. Mr. President, ito po mga spaghetti wires ang nagdudulot ng napakaraming problema para sa ating bayan. Number 1, just like in the case that was brought to me,
It is a risk to life and limb. It poses real danger to our citizens. Ito lang po is enough to make this matter a national concern. It could also be a cause of terrible traffic. Kapag ito pong mga kable at mga poste bumagsak, ito po ay magdudulot ng matinding traffic. Number 3, damage to property. Just like the one in Binondo, it fell on cars parked along the street. If these wires are not maintained well, it is known to cause fire as well. Number 4, damage to heritage sites. Kung magagawi po tayo sa Intramuros, madami din pong mga ganitong spaghetti wires. And if these wires damage the properties there, hindi po madaling mag-restore ng mga lugar na luma na at kung masunog halos, imposible na maibalik ito sa dati. Number 5, it is an eyesore. As mentioned earlier, tourists who visit Intramuros see how these lines hamper the beautiful sights there. Ang sakit po sa mata ng mga spaghetti wires na ito. And number 6, interrupted in electricity and telecommunications. Just like what happened in Binondo when it fell, businesses, including banks, lost their internet. What if hospitals are affected and they experience brownouts for a long period of time, especially in the middle of a surgery? Mahirap po yung ganong klaseng sitwasyon. All these possible impending danger and negative effects could be prevented if people who are responsible would just stop looking the other way and pretend that these wires do not exist. Mr. President, bakit nga ba nagkakaganito ang mga wires at kable natin? It seems that these wires are mostly from utility companies such as telecommunication, internet providers, and electricity distributors. These companies apply for permits to install these structures and attach these cables, but there seems to be nobody actively regulating them. Nobody is monitoring them, in short. Once a wire is no longer in use, they shall leave it there. And new utility providers just keep on adding and adding and adding more wires. Some would give an excuse that they cannot just remove the useless and abandoned wires because hindi naman daw sa kanila yun. So nagmumukha pong tambakan ang mga poste natin na mga kable na nagkakabulbol at wala nang pakinabang. Tapos, minsan pa po, ginagawa pa nila yung storage facility para madali silang mag-ayos. May ilang nag-iwan ng mga rolyo ng kable para kung may ayusin, nandun agad. Extra cables. Mr. President, who issues the permit for this construction and installation? We have the building officials issuing building permits. These are supposed to go to the city engineering office. But how come it is as if after submitting the requirements, these companies have a free hand already in whatever they hang in these poles? There should be a continuous monitoring so that the permits could be lifted when they are not compliant. Ito pong Philippine Global Communications Incorporated ay dapat ma-review ang kanilang permit to operate. They are not doing their job properly. And who knows, ilang pang mga kable nila ang nagdudulot sa mga perwisyo sa tao. Mr. President, in the case that happened to the complainants that approached me, there is a clear lack of accountability on the telcos and the government regulating agencies. We have to determine whose liability this is. LGU ba? DPWH? Or the telcos, all electric distribution companies? There should be more national direction regarding these concerns. There are individuals' actions in some areas. For example, in Davao, they already installed their cables underground.
Matagal na po ito pinopropose ni Architect Palafox. What is stopping us from implementing this? And while this is pending, there are some LGUs like in Cebu and Valenzuela that did a clearing drive in their area of these cables. In Pasig, they have an ordinance holding telcos and electric companies liable for failure to clear these lines. Maybe we could explore these options so that these spaghetti wires could finally be resolved and no more life could be put at risk. I believe that the Committee on Public Works, under the chairmanship of Senator Bong Revilla, could ably address this. And as chairman of the Committee on Energy, I will take the cudgels against the electric distribution companies. If there are adjustments that we need to make in our laws and put the responsibility on those businesses making use of these posts and cables, I know we can work on these together. Thank you, everyone. Thank you, Mr. President. Thank you very much. Senator Raffy Tulfo. Session suspended. Thank you, Mr. President. Una sa lahat, allow me to congratulate our colleague, Senator Raffy Tulfo, for bringing this to our attention. Matagal ng problema ito at parati natin ito nakikita and we're just maybe taking it for granted. Lalo na ngayon meron ng mga aksidenteng 4 sa isang lugar. I hope wala po namatay, Senator Tulfo, doon sa insidente. Fortunately, wala pa po. Ito po, Mr. President, na meron akong bisita a few months ago, pinsan ko na based in the US. Dala niya yung kanyang 13-year-old son. Ang sabi nga niya sa akin, look at the black spaghetti. Sabi ko, ano yun? What is that black spaghetti? Yung term black spaghetti. The wires. Napansin ng batang laki sa Amerika na yung mga wires nga natin, buhol-buhol at nakikita niya na nagsanga-sanga, buhol-buhol, siguro walang order. Kaya ang napatawag ay black spaghetti. Ngayon, if they lead to vehicular accidents already, Mr. President, posible bang fire hazards din po ito, Mr. President? Mako-consider di ba natin mga fire hazards din ito? Mr. President, that is precisely right. Marami na pong mga incidents in the past. Yung mga kable na kabulbul sa kalye, nag-cause po ng accident like fire. May mga bahay na nasunog at meron na po mga na-electrocute, but not on this particular case that, Yes. that I did my privilege speech on. Marami na po. You're correct, Mr. President. So, Mr. President, siguro patanong lang natin sa ating speaker, sa research po niya on the subject matter, masasabi na ba niyang alam na natin sino dapat ang in charge dito para ayusin itong so-called black spaghetti, Mr. President? Mr. President, thank you very much for that question. Yeah, as a matter of fact, naka-encounter po kami ng tinatawag nating pagpapasapasahan because when we called the MMDA, because itong problema ito ay sa kalye sa Quezon City, na dapat responsibilidad ng MMDA because meron tayong batas ng MMDA ang nagme-make sure na yung safety ng mga motorista. But the MMDA said, it's not our jurisdiction. Nagugas kamay po sila at itinuro po nila doon sa telco. Actually, Mr. President, wala pa tayong clear na, na batas para sabihin who should be responsible dito sa mga spaghetti na nagiging salod yan sa mga kalye. Ito ho ba ay telco in the case kung ito ay from telecommunication companies? Ito ba ay yung engineering office ng city na kung saan nandun yung spaghetti na wires? Ito ba ay MMDA or DPWH? Wala pa po eh. That's why sana po pag nagkaroon tayo ng hearing tungkol dito, we have to come up with something where meron tayong i-delegate na isang agency na would take the lead and be responsible sa mga problemang ito. Para kung may nangyari, sila pong sisin at wala nang iba pa. Tama po, importante
nagawa ko rin yung comment na yan sa isang hearing ni Senator Risa Ontiveros na napansin ko nga rito sa Pilipinas yung if we seem not to it seems like it's a practice not to pinpoint the ultimate person or agency or entity responsible for a certain act. Kaya if we do not do that, nangyari, turuan. Nagtuturuan. So, I hope na pag na-hear na po itong subject matter na ito, ang resulta talaga natin, we can come up with a clear policy na sana ang resulta ay hindi shared power. Pag shared power, patay, wala na naman mangyari. Parang interagency na naman po yan na mga shared power. We must have, we must lodge the responsibility to a very specific agency, entity, or person, Mr. President. I agree with you, Mr. President. To give an example, this was a few months ago. Meron po na aksidente na isang bata sa isang probinsya. He got electrocuted dahil yung wire, umuulan po yun, nakalawit-lawit sa may kalsada, namatay po siya. Ngayon, hindi po inaako nung may-ari nung electric company kasi sabi niya, dapat daw yung LGU, dapat daw monitor nung LGU na may sakop ng lugar. Eh, sabi naman LGU, hindi naman kami dapat yan, dapat yung police kasi naisumbong na raw yan. So lahat silang tuturuan. Tuturuan, opo. Sige po, kung nangyari sa Amerika to, I think yung aggrieved party would have sued the local government. Ganun na mangyari. So, dito, although of course, the local governments can be sued. Dito yata ang local government ng Taal, Taal Batangas, tanungan natin kung tama ba yung theory ko. The local government can be sued. And unfortunately, kung manalo yata ng monetary claim yung plaintiff, yung execution ng problema. Paano naman niya ma-execute? So maybe we can also look at that concept, Mr. President, the suability of our local government units and other government agencies. But we have to provide also now the mechanism na yung mananalo sa kaso ay hindi Pyrrhic victory ito. Dapat may actual makukuha siya from the government agency na kinasuhan niya. I agree with you, Mr. President. The difference between other countries like the US, Western countries, and the Philippines, doon kasi pag may mga pabayaan ng mga ahensya ng gobyerno or even companies for that matter, pwede mademanda. That's why these companies, meron sila palaging insurance na binibili, liability insurance. Dito sa atin, hindi mo pwede. You cannot sue the city government. You cannot sue the barangay. You cannot sue the utility companies or any agency for that matter. Ang gagawin nila nito mga naagrabyado, it's either magsumbong sa akin or magmakaawa na sana sila kaawaan at sila ibibigyan ng compensation. Unlike sa other countries na pwede nila idemanda kung sino karapat-dapat imanda and then in the end, nananalo sila, bibigyan sila malaking compensation. That's why nag-iingat po ang marami sa mga ahensya ng gobyerno at iba pa yung mga ahensya doon sa ibang bansa. Sa ibang bansa, opo. That's why ang instruction ko nga sa staff ko, aralin yung the suability of the government agencies and then pag manalo, how will the monetary award be satisfied? Yun po. Kasi dito, ang alam ko, papadaan mo pa sa COA, pa-approve mo sa COA. In case of the national government, daan mo pa sa COA and then palagay mo pa sa GAA. Ganun po kabusisi. So we have to find a way na to make it efficient, more efficient this judicial courts. Hopefully hindi na dumating doon pero dapat parating may recourse to judicial processes, Mr. President. Mr. President, kung pwede ko lang maidugtong itong another case ito, pero medyo similar. That's why I'm passing a bill na kung saan i-require ko po lahat ng mga kontraktor na bago silang magbungkal ng lupa o umpisahan yung project na nakuha na sa DPWH, they should buy an insurance for that particular project. Kasi sa ngayon, ang dami ko na pong mga kaso na nakatiwangwang lang yung mga proyekto nila, naging pabaya sila, may mga nasugatan, namatay pa. And yet, walang pambayad yung contractor. So ang nangyayari po, yung mga biktima o pamilya ng biktima, kulang na lang po lumuhod doon sa contractor. And kuminsan yung contractor,
tatalikod, kuminsan suplado pa, hagisan na po ng barya, tama niya, yun lang kaya namin. Pero kung ni-require mga ito na magkaroon ng insurance, then the insurance will take over kung sakali man may nangyari. In this way, later, itong insurance company, iba-blacklist itong mga pabaya na mga kontraktor, tataas ng tataas sa kanilang premium, magpapakatino na po sila ang maging result. Thank you, Mr. President. Sana nga sa hearing lumabas po ng lahat ng ideas na ito at maano natin talagang maging enforceable. Siguro, Mr. President, di ba yung black spaghetti, so ang isang remedy doon, i-rationalize yung use, ng shared use ng mga poles, no? And then, may nabanggit po yung ating speaker na si Architect Palafox. Ano ba yung suggestion niya? Underground, pero meron na ba tayong idea? Ano ba yan? Is it more expensive to bury the wires underground than to let them hang over poles, Mr. President? So, umpisa pa lang kasi hindi pa ho talaga nakasetup. Well, of course, gagastos po tayo, Mr. President. Medyo may kamahalan yan. Pero pag tumagal-tagal na, nagawa natin, nagkaroon ng proper setup, mas makakamura at mas safe pa, Mr. Apo. President. Okay. So mukhang mas safe nga kasi, well, less of sa fire hazard na lang. Less of a fire hazard na siguro yun. And then, of course, yung mga aksidente na tatamaan sa leeg, yung ating mga riders. Opo. So with that, Mr. President, let me congratulate again our Speaker, Senator Raffy Tulfo, for bringing this before our attention, Mr. President. Kailangan natin tugunan itong mga ganitong problema na pang everyday na encounter, and before they cost lives. Although I'm sure these have cost lives. Salamat na lang sa examples ng ating speaker. Hindi nag-cost ng lives, pero severe injuries din iba ron. And of course, the trauma that's a near-death experience, Mr. President. So thank you for bringing this to our attention, Senator Raffy Tulfo. Thank you. Thank you. you. Sana pwede ko rin maidagdag kung mag-hearing po kayo, Senator Raffy, yung mga poste sa kalsada na hindi pa nila tinatanggal. Bago na yung sementado na yung daan, may poste sa gitna dahil wala daw budget ang kooperatiba para mailipat yung sa shoulder ng kalsada. So, it's actually a major road hazard. Talagang nabubunggo yan ng mga tao, motor, tao. Pag sa probinsya, Sir Raffy, makikita mo yan. Maraming, alam din ni Senator Sherwin yan, nagkaroon na yata ng hearing sa dati dyan about that issue of poles, electricity poles na nasa gitna ng kalsada. Dahil hindi naililipat ng electric cooperatives. Thank you, Mr. President. Thank you, sir. Mr. President, with that, I move that we refer the privileged speech of Senator Tulfo and the interpellations thereon to the Committee on Public Works and the Committee on Energy. So move, Mr. President. There being no objection, motion is approved.